Time Travel 2. Sa nakaraang yugto ng Time Travel 2021, nakita natin na nasira ang pagsasama nila Ethan at Amber. Si Ethan, na isang scientist, ay nadiskubre ang diary ni Amber at nalaman niya na siya ang dahilan ng pagkasira ng kanilang pagsasama dahil sa hindi niya natupad ang 7 pangakong binitawan niya noong kanilang kasal. Sa tulong ng kanyang kasamahan na si Rose, napunta si Ethan sa isang time machine kasama si Amber upang maitama ang 7 pagkakamali. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Alamin natin. Ang araw ay 2 ng Nobyembre 2014. Nagtagumpay sina Amber at Ethan na makabalik sa kanilang nakaraan. Lingid sa kaalaman ni Amber dahil naiprograma ni Ethan ng ganon ang machine. Para kay Amber, lahat ng ito'y nangyayari sa unang pagkakataon, ngunit si Ethan ay pinagdadaanan nitong muli na mas matalino at mas determinado. Magiging masaya to! Let's go! Alam nyo, kayo na lang ang tumuloy. Kailangan ko nang umuwi. Seryoso ka ba? Mamiss mo yung party, Ethan. Ayos lang. Sa susunod na lang. Sige! Ngumiti si Ethan at sumakay na sa kotse. Nang makauwi na siya sa bahay, ang laki ng pagkasorpresa ni Amber. Mahal ko. Maaga kang nakauwi ngayon. Oo, sinigurado ko kasing marami akong oras para sa mahal ko. Mahal kita. Mas mahal kita. Ngayon, maupo ka na at mag-relax. Lulutuin ko ang paborito mong pagkain at manonood din tayo ng pelikula. Hindi mo na kailangan gawin yan. Baka pagod ka na. Walang magsasabi sa akin ng gusto kong gawin para sa asawa ko. O sige, mister. Kaya naman, inihanda ni Ethan ang paboritong pagkain ni Amber ng may ngiti. Pangako lagi ako maglalaan ng oras sa'yo. Natupad na ni Ethan ang kanyang unang pangako at ng gabing yon ay magkayakap ang dalawa at nanood ng paborito nilang pelikula. Ayos, Rose. Naging maayos to. Dali mo kami sa susunod. Pakiusap. Masusunod. Sa sandaling ito, pinasimulan ni Rose. Muling lumitaw ang machine. Sige, dadalhin ko kayo sa January 21, 2015. At tulad ng dati, nawala ang machine mula 2014 at lumitaw noong January 21, 2015. Heto na ang tsaa mo. Hindi! Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Relax. Ayos lang yan. Hindi mo naman ito sinadya. Isusulat ko na lang ulit. Sigurado ka ba? Oo naman, honey ko. Pero mas gaganahan ako kung may tsaa. Sige, sandali lang. At mahal kita. Mas mahal kita. Pinagmasdan ni Ethan si Amber na palabas ng kwarto. Ngumiti siya. Pangako na hindi na mag-iinit ang ulo ko sa'yo. O sige, Rose. Alam mo nang gagawin. Dadalhin ko kayo sa April 2, 2015. Ang araw ay April 2, 2015. Katatapos lang ni Ethan sa trabaho. Hatid na kita? Hindi na, salamat. May ilang bagay pa akong gagawin bago ako umuwi. Ayos! At kaya, hindi umuwi si Ethan kasama si Rose ng araw na yon. Sa halip, sumakay siya ng taxi at dumaan para bumili ng bulaklak para kay Amber. Nasa may bintana si Amber nang bumaba si Ethan sa taxi. Kumakaway siya rito. Ngumiti si Amber. Nabago ni Ethan ang nakaraan. Hindi na nagkaroon pa ng pagdududa si Amber sa kanya. Mahal kita. Mas mahal kita. Pangako na magiging totoo ako sa'yo ngayon at kailanman. Sige na, Rose. Dali mo kami sa ika-1 ng Disyembre, 2015. Dadalhin ko kayo sa December 1, 2015. Pisperas ng kaarawan ni Amber. Darating kami para sunduin ka dyan, pero hindi ka dapat sumama sa amin. May mas magandang ideya ako. Ang araw ay December 1, 2015. Bisperas ng kaarawan ni Amber. Ano yun? Wala lang. Saan ka pupunta? Sa party, kasama ng friends ko. Importante ba yan? Pwedeng huwag ka nang sumama? Hindi, Amber. Ilang araw na namin itong pinagplanuhan. O sige. Gagabihin ako. Huwag ka na maghintay.
Handa ka na ba sa party? Sa totoo lang, hindi. Kinausap ni Ethan si Rose at may sinabi rito. Nakatingin ang mga kaibigan at ngumiti. Medyo natatakot si Amber. Sino ang kakatok ng pinto ng kwarto kung walang tao sa bahay? Surprise! Ano? Maligayang kaarawan, mahal ko. Ethan, akala ko nakalimutan mo na to dahil sa party nyo. Hindi no, tanda mo ang pangako ko. Pinangako ko na mamahalin kita higit sa iba. Ako rin. Maligayang kaarawan, Amber. Salamat, Rose. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amber. Happy birthday to you. At gano'n na nga, naitama ni Ethan ang ika-4 niyang pagkakamali. Tapos nagdesisyon na siyang pumunta na sa kasunod. Rose, dali mo na kami sa ika-5 pangako na nasira ko. Dadalhin ko kayo sa February 14, 2016. Ang araw na nagkasakit si Amber. Sige, ayos. Ang araw ay February 14, 2016. Si Ethan ay nasa airport at handa na sa kanyang flight papuntang New York para sa isang mahalagang meeting. Hello? Ethan! Amber, ayos ka lang ba? Bigla na lang akong nilagnat ng mataas. Pwede ka bang... Pabalik na ako ng bahay ngayon. Nagmamadaling umuwi ng bahay si Ethan. Amber, naku po, inaapoy ka ng lagnat. Dali-daling binuhat ni Ethan si Amber at inilabas siya ng bahay. Pagkasakay sa kotse, nagmamadali silang pumunta ng ospital. Nilalagnat siya gawa ng trangkaso at mahihina siya ngayon. Mabuting i-confine muna natin siya rito ngayong gabi. Okay po, sige Dok. Nang gabing yun, hindi natulog si Ethan. Naupo siya sa tabi ng asawa at binantayan siya. Tubig. Oo. Ingat. Yan. Nandito lang ako anumang kailangan mo. Pangakong nasa tabi mo lang ako sa sakit man o sa kalusugan. Bumalik sa pagtulog si Amber at nanatiling gising si Ethan. Nang mag-uumaga na, hindi na nakayanan ng antok at naidlip na rin. Nagising si Amber at nakangiting pinagmasdan niya ang kanyang asawa. Pero pagdating ng doktor, minulat agad ni Ethan ang mga mata niya. Amber, kumusta na ang pakiramdam mo? Para yatang hindi po ako nagkasakit, Dok. Mabuti naman. Mabilis ang naging paggaling mo. Buti na lang, malakas ang immune system mo. Hindi, Dok. May asawa po akong napakagaling. Tama ka dyan. Ayusin ko na ang papel mo para makalabas ka na. Salamat, Dok. Maraming salamat. Hindi ako makapagsalita kagabi pero nakita kong hindi ka natulog. Tanda mo ang panlimang pangako ko. Sa tabi mo lang ako sa sakit man o kalusugan. Mahal kita, Ethan. Mas mahal kita. Ayos, Rose. Magandang nangyayari. Natutuwa ako, Ethan. Ngayon, dadalhin ko kayo sa September 19, 2016. At kaya naman, napunta sina Ethan at Amber sa September 19, 2016. Sa oras na ito, dumalo siya sa libing ng ina ni Amber. At nandun siya upang maging lakas nito. Natupad lahat ng 6 na pangako. Kailangan nang bumalik ni Ethan sa kanyang kasalukuyan at alamin kung ang ito ay nakatulong sa pagtupad sa ika-7 pangako. O sige na, Rose. Tapos na. Maraming salamat sa'yo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Walang anuman, Ethan. Ngayon, wag mo na akong paiyakin, please lang. Iuwi mo na kami ngayon. Ibabalik ko na kayo sa ika-22 ng Mayo, 2021. Launching in T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Teka, sandali. Itigil mo. Pasensya na. Oh, okay. Launching deactivated. Anong problema, Ethan? May naalala lang ako. Hindi ito pangako pero dapat ginawa ko rin ito. Pwede mo ba akong dalhin sa ika-4 ng Oktubre, 2017? Eksaktong alas 6 ng gabi. Anong nangyari ng araw na iyon? Nasa kotse kami nun, pauwi galing palengke.
at nadaanan namin ang paborito niyang ice cream shop. Gusto niya akong huminto at ibili siya ng ice cream pero nagmamadali akong makauwi para masimulan ko na ang kalkulasyon ng machine. Hindi ka pala tumigil. Oo, ganun na nga. Sige, ibabalik kita sa ika-4 ng Oktubre 2017. Oh, bukas na ulit ang paborito kong ice cream shop makalipas ang ilang buwan. Please, sige na. Pwede ba tayong huminto? Baby, sige na. Sige, mahal ko. Pwedeng-pwede. Ang bait mo talaga. Ang lamig naman ito. Tuwang-tuwa si Ethan na makita si Amber na masaya at naisip niya na sana'y ginawa niya na ito nung una palang mangyari. Napagtanto niya ang maliliit na bagay sa buhay ang siyang magpapasaya sa kanya habang buhay. 6, 7, 8, 9, 10. Sa loob ng machine, bumalik na sina Ethan at Amber sa kanya-kanya nilang katawan. Natutulog pa rin si Amber. Nang makarating sila sa kasalukuyan, 7 oras lamang ang lumipas at madaling araw na rin. Dahan-dahang inihiga ni Ethan si Amber sa kama at natulog siya sa tabi nito. Sana nga magbunga ang lahat. At nagbunga nga. Humarap si Amber sa kanya at tinanggal ang unang nakaharang sa pagitan nila na siya mismo ang naglagay. Inalis niya ito at niyakap si Ethan. Ngumiti si Ethan. Ito na ang kumpirmasyong hinihintay niya. Ang ika-7 pangako ay natupad na dahil sa naunang 6 na pangako. Nakatulog si Ethan hanggang sa hapon. Nang magising siya, naghahanda na ng pagkain si Amber. May ngiti sa kanyang mga labi at mukhang napakasaya. Naghilamos siya at pagkatapos ay nag-agahan. Hello, mahal ko. Hi, mahal! Handa na ang breakfast. Oh, ayos. Habang nakaupo ang dalawa sa mesa, tumunog ang doorbell. Oh, baka si Rose yun. Kailangan ko nang umalis. Hindi! Maupo ka. Ubusin mo ang pagkain mo, tatawagin ko si Rose. Kaya naman lumabas si Amber at pinapasok si Rose sa loob ng bahay na ikinagulat naman ni na Rose at Ethan. Pasok, gumawa ako ng masarap na pancakes. Sige, salamat! Masayang nagtawanan at naghagik-gikan ng tatlo habang kumakain. Masaya si Ethan dahil naging matagumpay ang pagsasaayos niya sa kanyang mga mali at pagbabalik ng tiwala ng kanyang mahal. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita. Uuwi ako agad at manonood tayo ng pelikula. Aasahan ko yan. Ayos! Nagawa natin! Woohoo! Yeah! At ito na nga ang kwento ni na Ethan at Amber na magkasamang namuhay ng masaya bilang mag-asawa. Nagbago si Ethan at nabago rin ang pagiging tapat niya ang ugali ni Amber. Nawala rin ang pagdududa at pagtatalo nila. Tandaan, sa buhay, kung pagdududahan mo ang iba at sisirain ang relasyon, hindi ka kailanman magiging masaya. Huwag rin sarilinin lahat ng bagay. Mas mabuting sabihin sa minamahal mo kung mayroon mang gumugulo sa'yo. Kaysa hayaan mo itong lumaki sa puso at isip mo. Dahil ang mga bagay na hindi mo sinasabi ay naguhumiyaw ng malakas sa loob mo. At ang pinaka-importante, hindi mo na kailangan ng machine para itama ang mga mali mo kung sisimulan mo nang ayusin ito ngayon. Isantabi ang ego, kausapin ang mahal mo, at magtiwala. Dahil walang problema na hindi nalulutas sa maayos na pag-uusap.